Ako po ay PWD. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan ng aking pagiging PWD? Tingnan niyo ako maigi. Napapansin po ba kayo? Ano sa tingin niyo bakit ako PWD? Napapansin niyo po itong aking kaliwang mata? Yung salamin ko parang mas maputi? Tama po ba? Oo. Yan po ay dahil may sticker po yan. Sticker. Ano po? Ha? Nung ako ay high school, pinangarap kong magkasalamin. Kasi sabi nila, mas cute ka raw pag may salamin. Ay talaga namang, nung unang parang nadagdagan yung pagiging cute ko Pero nagtagal-tagal, napakalaki palang abala nitong salamin na ito. Noong 2010, ay may nararamdaman po ako sa aking tingin. Hindi lang malabo, kung hindi dumodoble. Alam niyo na parang naduduling ka. Napakahirap po. No? Dahil pagtingin mo, doble sila. No? Pag nagdadrive ako, dumodoble yung kalsada. Pag ako ay nasa highway, hindi ko makita basta-basta yung kung ano yung exit. Kaya minsan lumalampas ako. Ang maganda lang po sa nagdodoble ang mata, kapag ang pera ko sa wallet ko ay 500, pagtingin ko nagiging 1,000. Yun lang. Pagtingin ko sa salamin, abay, kapogi baga na ito. Yung pala, pag nakita ko ng dumodoble, nagdo-double pogi pa. Yun lang ang maganda. Maliban doon, mahirap na po talaga. No? Nagpa-doktor po ako sa ilang doktor hanggang sa bandang huli, nalaman po sa isang special na instrumento. Ako pala po ay may sakit na myasthenia gravis. Ito po ay sakit na naapektuhan yung mga muscle. Yung iba po, yung mga hindi makalakad, yung nahihirapang maglakad. Yung pong iba, napapansin nyo, yung mata mapungay na mapungay, parang inaantok. Yun po ay myasthenia gravis. Yung iba po, dito sa dibdib, hindi makahinga dahil tumitigas yung muscle. Ako po, yung mata po ang naapektuhan sa akin. No? May mga nerves po na hindi nagfa-function. Kaya dumodoble. So nagpagawa ng salamin, ang tawag doon sa salamin, prism glass. Ibang klaseng glass po yon. So gumanda ang tingin ko, luminaw. Pero nung dagdaan mga 3 taon, parang hirap ulit. Nadagdagan ng grado, hanggang narating na nung lens, yung pinaka-maximum na pwedeng gawin. Ang ginawa, nilagyan ng sticker na lang. Kaya may sticker po ako. Ayan, ano. Pero alam nyo kung ano mas malala dito sa sakit na ito sa mata? Ang sakit po ng maling paniniwala. Mas mahirap po iyon. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin na napakahalaga ng tamang pagtingin. Sapagkat ang tamang pagtingin magre-resulta sa tamang pagpaniniwala. Ano ibig sabihin po dito? Tingnan niyo po, kapag mali ang inyong tingin, napakalaking kapahamakan ito. Ang sabi sa Ebanghelyo, kung inaakala mo na kabutihan ay yung pala sa mata ng Diyos ay kasamaan, ano sabi ng Panginoon? Napakadilim niyan. Kung inaakala mong liwanag, sa tingin ng Diyos, kadiliman pala, napakadilim niyan, ang sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ano po alam niyo po tayong mga tao, tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tayo po, natural sa atin ang gumawa ng mabuti. Natural po yan. Natural. Pagising mo sa umaga, natural, mabait ka. Mabuti ang gagawin mo. Nasa kalsada ka, natural sa iyo, ang unang instinct mo, gumawa ng kabutihan. Pero bakit gumagawa ng masama ang tao? Ganong sinasabi natin na ang tao ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos, ng kabutihan. Bakit gumagawa ng masama ang tao? Bakit? Dahil pinaniniwala siya ng kalaban ng demonyo na tama yung maling ginagawa niya. Yung mali, ginagawa ng demonyo, nililin lang tayo para makita natin ito bilang tama. Kasi natural sa atin ang gumawa ng tama, the only way ay linlangin tayo para gumawa ng masama. Tama po. Mas nakatatakot po iyon. Yung inaakala mong tama, mali pala sa Diyos. Kaya may mga filosofiya.
na makikita natin doon sa mga radikal. Ang sabi nila, pag nakapatay ka ng Kristiyano, mapupunta ka sa langit. Yun yung mga radikal. Maling paniniwala. Parang tama sa paningin nila, pero ang totoo, mali pala. Nagkaroon po ako ng isang nakilala, no, few years ago. Nakilala ko siya. Ang tanong ko sa kanya, kamusta ka na? Nandito ka pala sa Maynila. Opo, Father. Dati po, taga-probinsya ako. Bakit ka napunta ng Maynila? Kasi ganito, Father. At nagkwento siya. Ang sabi niya sa probinsya, siya ay truck driver. At isang araw po, nakabundol siya ng 2 tao. Nasa gasaan. Pagtingin niya sa side mirror, gumagalaw pa. Buhay pa. Ano ang ginawa niya? Iniatras ang truck at tinuluyan yung 2 niyang nasa gasaan. Bakit? Ang sabi niya sa akin, kasi Father, kung bubuhayin mo pa iyon, abay makakakaso ka pa. At mas malaki pa ang gastos doon. Kaya tinuluyan ko na lang. Alam niyo nung kinukwento niya yon, parang walang bahid ng pagdalamhati. Yun po yung isang halimbawa na akala natin mabuti, pero sa mata ng Diyos, tama pala. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos sa ating pagtingin. Nanawa yung pagtingin natin, makita natin ang katotohanan sa lahat. Dahil kung hindi natin makikita ang katotohanan, ito ang magiging dahilan ng ating pagkapahamak sa impyerno. Dalangin natin na maging tama ang paningin natin. Napakalaking halaga po niyan. Tamang paningin, tamang katotohanan sa pagtingin, tamang paniniwala. Sa kabilang banda, may nakilala naman po ako, naging kaibigan ko na rin po. Ito po ay napakayaman. Kasi nakikita ko po siya sa kanyang pagtulong sa simbahan, sa kanilang simbahan. Siya ay nag-i-sponsor ng mga scholarship, yung mga relief, yung mga pakain, feeding, kaliwat kanan ng kanyang apostolate. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit mo ginagawa yan? Ang tagal mo na palang ginagawa yan. Ito ang sagot niya, Father, galing din ako sa mahirap. Mahirap lang po kami dati. Nagsumikap lang po kami, kaya kami yumaman ng ganito. Pero Father, mayaman nga ako. Pero aanuhin ko naman yung yaman na yan pag namatay ako. Maiiwan ko na rin na naman yan. Mabuti pang magbahagi na ako. Yun po ang isang halimbawa ng tamang pagtingin na humahantong sa tamang paniniwala. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng paningin na tama. Nawa sa aking pagtingin sa lahat ng aking nakikita, makita ko ang katotohanan. Makita ko ang tama. At ito ay magbigay sa akin ng tamang paniniwala nang makamtan ko ang iyong gantimpala. Tanong, ano ang tingin ninyo sa magandang kalusugan nyo ngayon? Para saan niya magandang kalusugan? Yung savings mo ngayon, yung kayamanan mo ngayon, yung lote, marami mong sasakyan, ano ang tingin mo dyan? Para ba saan iyan? Ikaw ay may pwesto sa iyong trabaho, meron kang pwesto sa iyong opisina, may mga tao ka na nasa ilalim mo. Anong tingin mo dyan sa pwesto mong yan? Ikaw ay naluklok in a public office, in a government office. Anong tingin mo dyan sa pwesto mo, sa malaking sweldo mo? Para saan ba yan?